I'm Pia Amanda V. Puertes, BIT-CT 2B. Ano nga ba ang kailangan natin sa pag-reformat ng ating computer? Of course, given na yung desktop or laptop, pero dapat meron tayong operating system or yung files ng operating system. Dapat meron ka or dapat alam mo kung paano nga ba siya i-download. At higit sa lahat, dapat meron kang USB or flash drive. At least 16 GB or pwede na rin ang 8 GB. Recommended naman yun. Pwede naman yung size na yun kung gaano kalaki yung operating system na gusto mong i-install. Para saan nga ba ang USB or flash drive na yun? Kasi need natin ng files ng OS. So saan natin siya ilalagay? Dito po. Dito natin siya ilalagay. Bakit dito? Kasi pag nag-reformat tayo, i-wipe out natin yung mga internal memory ng computer natin. Pati na rin yung mga virus, mga redundant files, even the operating system itself. So, kailangan natin ng copy. So, ngayon, gagawin natin itong USB na to na bootable. Ano nga ba ang bootable? So, yung bootable, magkakaroon ng capacity itong flash drive na siya unang babasahin ni computer. Paano yun? Pag ginawa natin itong bootable, ini-insert natin sa ating computer. Ang mangyayari, pag nag-reboot tayo, tapos sinet up natin ito. Dito siya unang magbo-boot, babasahin ni computer ito. Saka kung wala nito, syempre ang unang babasahin ni computer, memory is yung hard disk mo, solid state mo. Tapos ang nakalagay doon sa OS mo ngayon, tsaka yung mga program mo ngayon. So, parang nag-restart ka lang din ulit. Paano nga ba ang process? So, ngayon, gagawin kong operating system is yung Windows 10. Open natin yung browsers natin. Search mo lang dito yung Windows 10 or MS 10 installer. Windows 10 ni Microsoft ang gagamitin natin. May dalawang option. It's either update or install. So, ang pipiliin natin is yung Create Windows 10 Installer Media. So, ida-download natin iyon. So, na-download na natin siya. I-insert naman natin yung ating USB sa ating gagamiting device. I-click natin yung din-download natin, tapos lalabas yung Getting a Few Things Ready, tapos hintayin lang natin itong mag-loading. May lalabas na options. Ang pipiliin natin is yung Create Installation Media. In this case, yung USB ang gagamitin natin. Pagkapili mo niyan, lalabas itong mga ito. Language, Edit, Architecture. Wala naman tayong need baguhin, so i-next na lang natin ulit. Dito naman, pipiliin natin kung ano nga ba ang gusto natin. So, ang pipiliin natin is USB flash drive. Select a USB flash drive. Ito na yung flash drive natin. Ito yung bootable. Dito na siya magiging bootable, kasama nito ang installer, lahat ng mga files na kasama doon sa operating system. Kumbaga, ito na ang magiging installer natin. Dito na magsisimula ang mahaba-habang proseso. Abutin tayo ng mga 30 minutes or more or less. Pagtapos na siya, lalabas na yung process na your USB flash drive is ready. So ngayon, ready na siya. Pwede na tayong mag-reboot ng mga desktop, laptop natin gamit ang USB natin. Sana may natutunan kayo. Thank you!